Kanyang pagkamatay, pagkawala ng hininga, pagkalagot ng kanyang hininga, hanggang sa paglibing natin sa kanya, yun ang tajhid. So mararapat lang na madaliin yun. Sa hadith na sahih, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazah, fa in taku khairan fa khairun an yuqaddimuna lah, wa in taku syarran fa syarrun an yaba'a ala riqabikum. Madalihin nyo ang pagtatajihid sa katawan ng namatay sa inyo. Huwag nyong patagalin. Kung hinihintay pa yung taga-abroad, hinihintay pa si Dato, si Bay na andoon sa Marawi. Bakit? Anong sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Dahil kapag ang namatay ay mabuting tao, mabuting nilalang, kung makapagsasalita lang yan at kung naririnig nyo lang yung kanyang mga idinadaing, hinihiling sa inyo, sinasabi niya, ibigay nina ang para sa akin dahil nahirapan ako sa paglagot ng aking hininga. Ibigay ninyo, huwag nyong patagalin. Kapag ang namatay naman ay masama, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamasama sa inyo ay patuloy niyong pinapasan ang masama. So, madalihin ang pagtatajhid sa mayyit. Tayo. Kabilang pa sa sinabatas ng Sharia ay sur'atu qaba'idainihi. Ito, madaliin ang pagbabayad sa kanyang utang. Kung meron siyang utang, kaya nga, kanina sinabi natin, dapat sa time na nagkakasakit pa siya, sabihin na niya, maging ang utang ay para sa Allah, kagaya ng saum, hindi niya napag-ayunuhan, or utang niya sa kanyang kapwa. So marapat lamang na madalihin ang pagbayad sa utang na yon, dahil ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa hadith na nariwaya kay Imam Muslim, anong sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Nafsul mu'mini mu'allaqun bidaynihi hatta yuqda'an. Napipinding ang ruh, hininga or kaluluwa ng mu'min dahil sa kanyang utang, at sakalang yun tutuloy sa Allah kapag nabayaran na ang utang na yun. So kabilang yun sa dapat na madaliin sa pagtatajihid sa patay. Kabilang pa rin sa sinabatas ng Sharia ay taghtidu jami'a badanihi. Kapag namatay na yung tao, dapat takpan yung kanyang buong katawan ng tela. Takpan. At yung damit niya yung damit niya, kung halimbawa nakadamit siya sa pagkalagot ng kanyang hininga, may nagsabi sa mga ulama, lalong-lalo na kapag may mga hindi ka nais-nais na makikita doon sa katawan ng patay, ay dapat alisin yon. Dahil para hindi na tayo magkakaroon ng problema kapag paliguan na natin yung patay na katawan, yung janaza. Taib. Kabilang pa rin sa sinabatas ng Sharia ay kapag andoon kayo sa katawan ng janaza, fala taqulu illa khairan. Huwag kayong magsasalita tungkol sa patay na yon maliban na magaganda. Kung halimbawa dumalaw kayo sa kaibigan nyo or kung sino pa man na namatay sa inyo, huwag nyong sabihin na, nung time na nag-aaral pa kami sa Imesyo, grabe ang namin, mga sukarap ito dati ba? Huwag nyong sabihin yon. Bakit? Unang-una may dahilan. Unang-una kapag marinig kayo ng pamilya niya, baka isunod ka nila. Nagdadalamhati na ngayong pamilya, tapos sabihin, nyapan, tinimo ka, panagidinan. Pangalawa, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam,
Fala taqulu illa khairan, huwag kayong magsabi sa patungkol sa patay maliban lang sa kanyang mabubuting gawa. Bakit? Fa innal malaikata yu'minuna mimma taqulun. Dahil ang mga malaika ay nag-aamin sila kung ano yung sinasabi nyo. Sabihin mo lang yung mga magaganda. Kahit na alam mo pa na meron siyang mga inside job before, meron siyang side pocket before, bakit kailangan mo pang sabihin yun? Patay na nga. O, wag niyong sabihin, playboy ba ya si ano? Yang namatay ito, player, kilala ko ito eh. Wag niyong sabihin ganon. Sabihin niyo yung kanyang mabubuting nagawa, dahil yun ang nasa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang hindi lang pwede sa mga tao na andoon sa katawan ng janaza, yung niyaha, yung labis na pagdaraing, no? Yung binubunot nila yung kanilang mga buhok, at ginigisi nila yung kanilang mga damit, haram yun. Bagkus idinidinay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang ganong mga gawain. So bawal yun. Hindi yun pwede na gawin ng mga taong nasa katawan ng janaza. Tayyib. So sinabi natin kanina na dapat minamadali yung pag-iigtisal, pagligo sa patay. Bago natin paliguan ng patay, mas mainam, mga kapatid, na nakaredy yung kanyang damit, yung ibabalot sa kanya, yung sinasabing kafan. Dapat nagunting na yon, ready to use na. Meron tayong wala? Meron? O sige, iaano natin mamaya. I-ready yun, guntingin yon. Siguro yung mga naka-seminar nito, kasi ako ilang beses na namin ito na i-demo, hindi lang dito na lugar. Yung mga naka-attend, siguro yung may mga live tayo na ni-live ng ating mga kapatid, alam nila ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anong sinabi niya? Kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalathata asyabin baydin suhuliyatin yamaniyah. So, anuin natin mamaya, insyaallah, bago tayo mag-demo. Bakit ko ito sinasabi? Samantalang, andito pa tayo sa pagligo sa patay kasi mas mainam na i-ready yung kafan. Ma-ready yung kafan. Tayyib. Sa pagligo sa patay, nagkasundo or ang mga jumhurul ulama, ang majority sa mga ulama natin ay nagsabi na ang hatol sa pagligo ng janaza ay fardun min furudil kifai, fardu kifaya. Hindi ito aini. Kapag mayroong gumawa na ilan, hindi magkakasala yung hindi sumali. Yun yung hatol ng Islam patungkol dito. Tayo. Anong dalil? Marami ang mga dalil. Una, yung hadith na galing kay Ummu Atiyya nung panahon na namatay ang isa sa mga anak ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, igsilnaha thalathan aw khamsa aw akthar min dhalik, al hadithu ila tamamiha. Paliguan niyo siya ng 3 beses or 5 or mas marami pa doon. So, ang naintindihan doon ng mga ulama ng Sharia, kung fardu ain ang pagligo sa patay, hindi sasabihin ni propeta ang ganon, bagkus makisali siya doon. Pero bakit inutusan niya dahil fardu kifaya? Kabilang pa sa dinalil ng mga ulama na nagsasabi na ang hatol sa pagligo ng patay ay fardu kifaya, ibig sabihin ng fardu kifaya, inuulit natin na inobligado lamang ito sa iilan. Ibig sabihin, kapag may gumawa nun, so mawawalan ng kasalanan ang hindi nakisali doon.
Hindi kagaya ng fardu ain, obligado individual na kailangan bawat isa ay gagawa. Kabilang ng kagaya ng pagsasala 5 times a day. Hindi pwede na ay, Ustaz, Sir, dahil ikaw naman yung sir namin, so pwede ikaw na lang ang magsala ngayong asar, kami yan, i-appeal mo lang isali mo lang kami. So hindi pwede yun, dahil ang sala ay fardu ain. Kabilang sa mga dalil ay ang hadith na nariwaya kay Imamul Bukhari, may nag-hajj sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at doon pa sa kanyang sasakyan, doon na inabutan ng kamatayan. So anong sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Kaffinuhu bi thawbihi bi ihramihi fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiya. Balutin niyo siya sa kanyang ihram dahil pagdating ng araw ng paghukom, bubuhayin siya ni Allah na nagtatalbiya. Ibig sabihin, andoon din siya sa Hajj at binabanggit yung talbiya, labbaik Allahumma malabbaik ila akhirih. So, sabi ng mga ulama, fardu kifaya, nabanggit pa ni Imam Nawawi na nagkaisa ang mga ulama na iyon ay fardu kifaya. So sa pagligo ng patay, sino ba yung may karapatan na magligo sa patay? Wala pang oras na kasi 3:00 na dito sa akin. Anong oras tayo mag-stop? Ha? Mag-ano lang kayo? 3:00 kasi yung oras ngayon. Time. So, isi-shortcut natin. Sa pagligo sa patay, kapag lalaki yung namatay, ang dapat na magligo nito ay lalaki rin. Kapag babae, ganun din. Maliban lang, pwede lang paliguan ni babae si lalaki, at si lalaki, pwede nang paliguan ng namatay na babae kapag mag-asawa sila. Subalit, kapag anak lang, hindi pwede. Tingnan nyo ang dalil kanina kay Ummu Atiyah. Si Ummu Atiyah ang nagligo sa katawan ni Zainab, na anak ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. So, nakuha natin doon sa batas na yon, lalaki ang magligo nito. At babae rin. Merong mga exemption na nilagay ang mga ulama, sabi ng mga ulama, kung pwede na paliguan ni lalaki ang namatay na babae kung sabi, batang maliit. Bakit? Dahil mababanggit din natin mamaya sa mga rules na pagligo ng patay na hindi pwedeng hawakan yung aura. Hindi pwede. So kapag babae, paliguan niya yung lalaki, so kapag hugasan niya, natural, mahawakan niya.